muli to si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo dahil tayo po ay may mga mahal sa buhay po na naghihintay sa atin sa Pilipinas, diba? At ganoon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, tita at lolo at lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil maganda po ang tayo po ay palaging malusog, di po ba? Nakakapag-enjoy po tayo ng ating life. So, sa araw na ito, maligayang bagong taon po sa inyong lahat in advance. 2 araw na lang po ay magpapalit na tayo ng taon. Kaya sana ang lahat ay magbago na rin. Di po ba? So, sa araw na ito guys, wala po tayong ibang bibigyan ng reaction. Yan nga guys, no? Yung nakalagay natin dyan sa ating thumbnail na Ruel of Malalag, inubos daw ang sponsor. Grabe naman. Pahingi naman daw ng sponsor, no? Yan, guys. So, pero bago, guys, ang lahat, nais ko po muna mga kalangga, mga kalingap, nais ko po muna, supportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Diba? Huwag po tayo, guys, mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang paglingap sa ating mga kababayan, di po ba? At syempre po, makiusap na rin si Ate Yoli's Vlog, makisuyo po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So, dito po, no, ang ating binibigyan ng reaction guys. Ito nga, si Dudong Ruel, grabe. Nakakalungkot. Pasensya na po, alam ko po sa mga nakasuporta po kay Ate Yolis, alam ko po inihintay nyo na ako ay magsalita patungkol nga dito, pero alam nyo guys, pinag-iisipan ko no kung talaga ba ako ay magsasalita o hindi. Dahil syempre ayoko na po na sana ay hahaba pa itong mga issue na ito, no? Pero ito ay magpapaliwanag lang po tayo para maliwanagan po ang lahat, no? Maliwanagan po ang lahat. Dito nakita nyo sa ating monitor, nandito si Dodong no, sa kanyang meet and greet, simple na meet and greet sa Davao, no. Dito guys, isa po sa mga example, no, isa po ito sa mga example na ang mga tao ay talagang nagmahal at nagtiwala kay Ruel of Malalag. Di po ba? Pero bago po tayo, no, bago po si Ate Yoli magbigay ng aking komento o reaction dito, nais ko po muna ay pakinggan po muna natin ang audio no, ni Dodong Ruel. Pakinggan mo muna natin ang itong video ni Dodong Ruel, no? Sabay-sabay po tayo guys, ilagay ko lang dito sa gilid natin, sarap natin no, ang ating video clips para hindi na tayo mag-cut. So pahinaan ko po muna to para alam niyo po kung ano po ang ating itatopic. Dahil ang topic ko nga yan dyan guys ay yung sinasabi nila na inubos daw kasi mga dahilan na mga ganyan ay inubos ni Dodong Ruel ang mga sponsor. Pero ito po guys, bago po ako ulit no, bago po tayo magbigay ng reaction dito or ng komento ko ay panoorin po muna natin si Dodong Ruel ng sabay-sabay. Mga purpose mo daw kasi ang mga sponsor ay kasalanan ko ba mga kalingap kung sa akin po sila pupunta, di ba mga kalingap? Kasi po ganito yung mga kalingap, no? Bigyan ko po kayo ng mga tips, no? Ang mga sponsors, kusaya pupunta, kusaya maliligaw sa'yo, no? Marami silang pinipiling mga vlogger, no? Marami silang pinipiling mga tutulungan, di ba mga kalingap? Kasi yung mga sponsors, hindi man sila makikilala, no? Sila yung makakilala sa iyo, di ba? Di ba mga kalingap? Sila yung kusang maghahanap po ng contact sa iyo para mapunta ka, para magpapunta ang tulong. Pero hindi po yun sila, ano po mga kalingap? Sila po mga kalingap, no?
Totoo. Kung anong pwedeng itulong sa iyo. Tirahan mo raw sila. Hindi naman po ganun mga kalingap. No? Gusto raw yung sponsor. Kasalanan ko ba yung mga kalingap kung nandito sila sa akin? No? Kasi yung pagpapahalaga mga kalingap. Wait lang guys, i-stop muna natin si Dodong, no? Totoo po, ang sponsors po ay hindi po natin pwedeng ipilitin na mag-sponsor sa atin, no? Hindi pwede natin pilitin na ang isang sponsors ay mag-sponsor ka sa akin. Uy, dito, ako ang sponsoran mo, hindi po natin pwedeng sabihin yun sa sponsor, no? Dahil ang sponsor po, ang siya pong gusto, kung saan gusto niya magbigay ng sponsor, di po ba? Hindi po yun pinipilit, hindi po yun pinipersa ang pag-sponsor, no? Kasi ang pag-sponsor, guys, ay kusang loob po, no? Ang pagbibigay ng sponsor ng isang tao. Dahil dito, pakinggan pa natin bago tayo dire-diretso na, no, sa ating komento dito kay Dodong Roel. Ito, pakinggan natin, guys. Continue natin, maliksi lang itong kinuha kong audio clips. Pagpapahalaga, no? Time management. No? Siyempre, may tatlo siyang pagpapahalaga sa sponsors. No? Para manatili po ang mga sponsors. Pinapalagan ko po yung kanilang tulong, di ba mga kalingap, lahat po ng mga sentimo, lahat po ng mga piso, sobrang pera dyan, naka-audit yan, no? Naka-record, naka-report yan. Ano yung pagpapalaga, tapos time management, no? Oras. Siyempre, tayo po na tao, busy po mga kalingap, no? Busy po tayo. Kaya makikita niyo po yung sa ating messenger, napaka-loaded ng ating mga messages. No? Pero naglaan talaga ako ng mga oras, no? O araw para maka-reply, no? Para magkaroon ng communication sa kanila. Ganyan po akong papalaga po ng mga sponsors mga kalingap. Kasi yan po sila, anytime, pwede ka nilang iwan. No? Okay. So, doon yun guys, no? Ang sabi nga ni Dodong, no? Mag-stop muli tayo. Ang sabi ni Dodong, kasi dito nga guys, no, nakita natin si Dodong Roel ay sobra po ang Roel Matubang or Roel of Malalag ay sobra pong sipag. At seryoso po si Roel sa kanyang paglingap, no? Nakita natin na seryoso po siya sa kanyang paglingap. Kasi siya yung tao na gusto niya ang araw niya magiging productive, di ba? At yun ang nakita ng mga sponsors, ng mga tao, bakit siya ang gustong sponsoran, no? Una, sinasabi niya, meron siyang binibigyan ng pagpahalaga, no? Binibigyan na niya ang pagpahalaga ang mga sponsor, pagpapahalaga sa mga sentimo, kahit sentimo na ibinigay sa kanya, ay pinapahalagan niya. At nagkaroon ng time management si Roel, no? Talagang nilalaan niya ang kanyang oras. Alam natin lahat sa mga nagmamahal sa kay Roel of Malalag or nagmamahal sa Rochelle, no? Alam po natin lahat, lalong-lalo na ang mga sponsors. Alam po nilang lahat kung anong oras si Roel of Malalag sumasagot sa kanilang pag-reply ni Roel sa kanilang mga messages, no? Alam po natin lahat yun kung anong oras. Ilang oras siya, di bali na magpuyat siya, nagpupuyat po siya, no? Dahil alam po natin yung pagpapuyat niya minsan ni Roel, siyempre nagpupuyat dahil minsan is 1:30 to 2 p.m. guys, ay 2 a.m. na in the morning, ay nagre-reply pa yan, no? Sa mga messenger. Dahil experience ko po yan dahil siya ay nag-reply sa akin ng magtutu 1:45, no? So, nagpupuyat nga siya. Minsan nga yung pagpupuyat niya, syempre dahil puyat ka, hindi ka makagising, no, na maaga. Minsan nga ay nagiging issue pa yan sa kanya, di ba? Ang hindi niya pagising ng maaga, di ba? Pero kalimutan na natin yun, no? Yun po ang mga reason, no? Ang kung bakit ganun ka, si Roel sa kanyang mga sponsor, no? Kung bakit ito po mga katangian na talagang pinahalagahan ni Roel, kung bakit siya minahal ng sponsor. Sige, patuloy po tayo guys, makinig pa muna, no? Pwede siya nilipag sa ibang vloggers na nagustuhan ko nila. Pero as long as nandyan po sila sa inyo, palagahan niyo po yan. Bigyan niyo po ng oras. Totoo. Once na sponsor, di mo pinapahalagan, lilipat yan. Kapunta sa iba at maghanap yan. Yun, yung sinabi ko is pagmamahal, no? Siyempre, paramdam niyo po sa kanila
No? Ako nga po, ang dami kong mga titas. No? Diba? Ang dami kong mga titas kasi yung tawag ko sa nila mga tita. No? Ganyan po mga kalingap. No? Ganyan po tayo mag-alaga po. Kasi yun sila, nagbibigay sila ng tulong na walang kapalit mga kalingap. Nagtrabaho yun sila sa ibang bansa para makatulong sa inyo or sa iyo or sa akin. No? Correct, tama po yun. Kaya kahit silbi mo yan mga kalingap, kahit magkano yan, talagang report nyo po yan sa kanila. No? Pakita nyo po sa kanila. Kahit hindi nyo na pa-report sa kanila, ipakita nyo po sa dito sa live or sa vlog natin kung ano pong mga saan napupunta yung kanilang mga tulong. Ganyan po mga kalingap. No? Pamamaraan yun ng vloggers kung paano niya ipaalam sa sponsors. No? Siyempre kung may mga times na gusto naman sila mag-explore ng another mga vloggers, no? Kung saan sila aalis mga kalingap. No? Pero kahit umalis na sila, pero at least naramdaman nila or pinaramdam mo sa kanila kung gaano sila kaalaga o gaano sila kamahal mo. Ganyan po mga kalingap, no? So, wait lang, Roel. Ito dito guys, no, yung sinabi ni Roel na maaari silang mag-explore sa ibang mga charity vlogger na magbigay ng sponsor ang mga sponsors. Totoo po yun. Hindi po yun baliwala ng mga salita, no? Kasi kung sponsor ka, yung mga sponsors, hindi po natin pwedeng talian lamang na sa atin lamang mag-sponsor. Di po ba? Pwede sila mag-sponsor sa ibang mga vlogger dahil makita nila dito sa isang vlogger ay pinahalagahan ako. Yun po yun po ang pinaka-real talk natin dito na kung pinapahalagahan natin ang ating sponsor, lalo-lalo na nagbigay yan. Dahil ito nga ang sabi ni Roel na nagtrabaho sila sa ibang bansa, no? Totoo, bilang OFW, hindi po madali ang magtrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa. Marami ka pong hinaharap na kalaban dito, no? Na unang-una yung homesick mo sa pamilya mo. Yung pakikibagay mo sa mga ibang tao dito sa ibang mga lahi, no? Ganon. So, ito nakita natin yung mga sponsor, kumbaga ay naging masaya sa binigay na serbisyo ni Ruel of Malalag sa kanila, no? Dahil binigay niya itong tatlong bagay sa mga sponsor. Ang pagpapahalaga sa sintimo na ipinadala nila. Na dito natin minsan guys, real talk tayo, na minsan siguro may mga sponsor na reason out, no? Buti pa ito siyang charity vlogger, binigyan ko, pinahalagaan ang binigay ko sa mga sarili kong pamilya, hindi man lang ako pinapahalagaan. Diba? Real talk tayo dito, maaring may mga ganyang rason kung bakit nagdagsa itong mga sponsor sa kanya. Dahil minsan alam ko po kasi OFW tayo at alam natin yung damdamin bilang isang OFW sa pamilya, di ba? Siguro ito dito, isa sa mga rason na yung mga ibang OFW ay talagang ganado magbigay kay Ruel of Malalag ng sponsor dahil parang nakita nila ang pagpapahalaga ni Ruel sa sintimo na ibinigay sa kanya, no? At nakikita din nila mismo sa vlog ni Ruel kung saan napupunta yung ibinigay nila. Di po ba? Yun po yung mga reason out. Kaya hindi po tayo pwede magsabi, hinakot mo kasi hindi natin pwedeng sabihin na hinakot niya kasi ang sponsor. Kung pwede lang pwede palang hakotin ng sponsor. Turuan niyo rin ako para meron din ako sponsor ni isa. Wala akong sponsor. Joke lang guys, natatawa lang ako sa minsan mga reason out, no? Basta lang may masabi. Pero real talk, tama yung sinabi din. Pero ang nag-comment mo, napakaganda ng comment yun ng ganyan. Hindi po yun pambas, pero parang parang ito nga nakapagbigay kaisipan sa atin. Bakit nila isipin ng ganon, no? Dapat walang mag-isip ng ganon. So, sige, patuloy pa muna tayo guys dito kay Ruel of Malalag. Kaya, thank you so much po sa mga sponsors natin, no? Kaya yung sabi po dito sa comment, NR Studio. NR Studio, shout out, ayan. Paano ba kapunin yun? Paano ba sila kontakin, no? Di ba natin sila malaman kung sponsors ba sila mga Ako din guys, turuan nyo kung paano magtakot ng sponsor. Sila po ang maghahanap po sa inyo, no? Kung gusto nila tumulong, no? Kung gusto maraming paraan, di ba mga kalingap? Totoo. Kung gusto nila tumulong, maraming paraan, madaming paraan at madaling paraan.
kung ayaw din nilang tumulong, marami po silang kadahilanan. Tama po yan. Nagmamahal din sa atin mga kalingap. Kasi bibihira lang yung mga ganyang tao ngayon, di ba mga kalingap? Bibihira lang kasi napaka-crisis po ng panahon ngayon. No? Isipin natin, yung mga tinatrabaho na doon sa ibang bansa, pwede nila ipadala diretso sa kanilang mga pamilya. Correct. Pero nagdaan sila ng mga Correct. Tama po budget yan. or kanilang pera, no? Para ipantulong, no? Ipadala sa iyo. So, sa ganung way ng mga kalingap, no? Isipin natin yan. No? So, wait lang guys. Totoo po ito. Lahat ng mga sinabi ni Ruel is real talk po. Lahat dito, no? Ang sinabi ni Ruel. Mga OFW, may mga kanya-kanya din pong pamilya, no? May kanya-kanya po silang pamilya na pwede din nilang ilaan na lang yun sa kanilang pamilya ang binibigay nila sa mga charity vlogger na tumulong dyan sa mga kung sinong tinutulungan na hindi naman nila kano-ano, di po ba? Pero dahil nga dito guys, ulitin ko, maaaring nararamdaman ng sponsors ang pagpapahalaga ni Ruel sa kanila. Kaya sila nagbibigay, no, kay Ruel ng kanilang pag-sponsors. Di po ba? Maari din, meron din kasi iba dyan nag-sponsors na hindi natin alam ay ang pamilya niya ay sapat-sapat lang ang kanyang kinikita sa kanyang pamilya. Di po ba? Pero pinipilit niyang magbigay pa rin din ng sponsor para nasa puso niya, nakatulong din siya sa iba. Dahil maari natin masabi na, yun nga, ang kasabihan nga natin palagi, no, sa Bible na, if you give, you receive also. Diba? It's better to give than to receive. Di po ba? Kasi, kung pagbibigay natin yun, guys, ng kunting halaga na mula sa puso yun, no? Mula sa puso natin, ang pagbibigay natin. Hindi natin alam na ang balik pala sa atin, umaapaw na siksik-liglig. Dahil yung pagbibigay po natin ng kusa, yun po, isa po yun sa mga susi, isa po yun sa mga salita ng Diyos na nang ako'y nauuhaw, pinainom mo ako. Nang ako'y nagugutom, pinakain mo ako. Hindi naman po kasi literal na makita natin si Jesus Christ na nauuhaw o nagugutom. Kundi yung mga kapwa po nating tao, no? Na sila ay nagugutom, nauuhaw, na walang mga damit-damitan natin. Yun po ang salita doon sa atin ng Panginoon na yun. Isa po yun. Kaya doon natin na napakapalad po ito, no, ang si Ruel of Malalag dahil sa kanyang wisdom na binigay din sa kanya, no, binigay sa kanya ng Panginoon na wisdom na pahalagahan sa sentimo at time management, bigyan niya ng oras ang mga sponsor na kailangan niya rin ma-entertain, na mapakita niya na maramdaman din ng mga sponsor pagmamahal niya o pagpapahalaga niya sa mga sponsor. At ang pagmamahal niya rin sa mga sponsor, hindi lang sa sponsor kundi pati sa lahat po ng kanyang supporters, ay minahal ni Ruel of Malalag. Ito po guys, ang tatlong wisdom na ito. Ito po ang nagiging susi ni Ruel of Malalag kung bakit siya naging fruitful ang kanyang sponsor. Di po ba? Ito po yun. Kaya hindi po dapat natin ito kainggitan, no, ang mga sponsor ni Ruel of Malalag. Ang tama dito sinabi niya, pantayan natin, kung gusto natin maramdaman din, maranasan ng ganun, pantayan natin ang kanyang ginagawa. Alam nyo guys, masabi ko na wala pong masama kung tayo ay naiinggit sa mabuti, no? Na gusto natin ay ang ganda naman ng kanyang ginagawa ni Ruel, paano ko kaya magawa din yan para ako din mahalin ng sponsor. So pantayan po natin, gagawa din po tayo ng mabuti, magawa tayo ng magandang vlog, maganda sa kapwa natin, pakita natin sa ating mga tawag nito, mga binablog or sa mga viewers, no? Malay natin baka doon din ay makuha niyo yung puso ng sponsor. Di ba? Ganun lang po yun kasimple. Huwag po natin gamitan ng kung anong word si Ruel na parang kinainggitan dahil napakapangit nga guys, no? Every time na wala siya sa diet may issue na lumalabas, di ba? So, patuloy pa rin po tayo dahil ito madali lang po, maliit lang po itong audio clips na ipaparinig ko sa inyo. Madali na lang tayo. Nasa 3 minutes na lang.
Yan. Isipin natin yung kanilang sacrifice doon sa ibang bansa. Kaya dapat magkano man ang binigay ng sponsors, appreciate yun dahil ang pera binibigay. Tama po kayo, Ma'am Lina Barbosi. Oo, shout ka man si Lina Barbosi. Kasi nga po mga kalingap, ganito po yung iba, may mga nag-chat sa akin, pero well, padala po ako ng 20 pesos, pasensya na, 20 pesos lang ito. Pero yung mga replies ko is talagang appreciated mga kalingap. Dito po, pinapawasa ko po yun sa inyo. Talagang ina-appreciate ko kahit magkano yan. Kasi yun po ang sabi ni Ate Emmy sa akin. Kahit piso yan, kahit pisong pinadala or binigay sa iyo, mahalaga niyo po yan. Kasi hindi ka po magkakaroon po ng ganyang halaga. Ito guys, ulitin natin kung sino ang may sabi sa kanya ng ganyan, napahalaga niya, no? Kasi yun po ang sabi ni Ate Emmy sa akin. Kahit piso yan, kahit pisong pinadala or binigay sa iyo, mahalaga niyo po yan. Kasi hindi ka po magkakaroon po ng ganyang halaga. Ng walang ginagawa. So, yun guys, no, narinig nyo? Ang sabi sa kanya ni Ate Emmy, walang iba si Mighty Emmy, di ba? Ito, kunting explanation lang din dito kay Mighty Emmy, no? Kaya Emmy Tumer, kay Ate Emmy Tumer. Si Ma'am Emmy po ay siya rin po minsan nagbibigay kay Ruel ng mga kanyang natutunan doon sa Australia, no? Hindi natin yun guys mapagkaila kasi siyempre nakapag-aral siya doon ng mga management, may degree doon si Ma'am Emmy doon sa Australia. Kaya isa din po siya na may concern po sa kay Ruel of Malalag. Tinuturuan niya at yun nga ay talagang pinahalagahan din ni Ruel of Malalag ang kanyang tinuturo, di ba? Kaya minsan tayo no, pakiusap lang, wag natin po basta sila ibas ang pamilya ni Ruel dahil tayo nga na hindi natin kadugo si Ruel o Malalag ay minahal po natin. What more po ang kanyang mga kadugo, mahal po nila yun. Kaso nga lang minsan kumbaga guys, na nagagamit ng iba, no, na gagamit ng iba na hindi magandang pag-deliver, pag-explain kung anong gustong iparating ng kanyang pamilya. Di po ba? Kaya sana stop na po yung mga pambabasa pamilya ni Ruel of Malalag, guys. Please lang, tama na, no? Kaya ulit, diretso muna tayo dito. Pinaghirapan nila yan, hindi mo. Pinalagaan nila yan, kahit magkano, kahit 20 pesos lang yan. No? Malaking bagay yan sa kanila. Ibis na pagsariling expenses na yun nila, no? Pagpatulong pa, no? Kaya grabe na. Yung bang ating mga kalingan, silbi natin sa mga natutulungan, no? Huwag nating baliwalain, no? Yung mga tulong po ng mga ibang tao. No? Kung kaya ko lang po araw-arawin ko yung mga chat sa kanila, no? Kung kaya ko lang po na chat ko sila every night, every morning, no? Araw-araw, gugustuhin ko mga kalingan, pero grabe. Sa mga GCs pa lang, ang dami po, no? Kaya po minsan mga kalim sa mga natin, sa mga kasamaan ko sa mga GC, no? Isang araw, no? O isang isang oras lang, dami mga chat Ruel dyan, puro mga good morning, ganyan. Kasi gusto ko isa-isahin yung mga GC, mga kalingap, na ipapapil ko sa kanila na importante kayo. Totoo, no? Tama yan. Dito pa rin ang presensya ko, no? Dito pa rin si Ruel na sumusuporta din sa inyo, kahit minsan hindi nakaka-chat dito. Ganun po ang kung mga kalingap. Ganun po ang mindset ko sa kanila. No? Para kanilang gusto ko na ma-feel nila na hindi sila napabayaan or hindi sila pinabayaan ni Ruel. Kaya basta po tayo. So, hanggang dyan lang tayo guys, no, ang ating audio clips, no, na nakuha natin sa live ni Ruel. Yun po guys, no, ayun po ang gusto kong i-emphasize dito na hindi po maganda, no, na minsan iniisip ng iba na lahat na lang ng sponsor ay na kay Ruel, ay kinuha ni Ruel. Yun nga, no, ang dapat po natin gawin ay pantayan po natin si Ruel. Pantayan po natin kung anong kanyang ginagawa. Kopyahin natin kung anong kanyang ginagawang kabutihan sa mga tao. Maari ito, no, kung bakit ito, isa sa mga reason kung bakit si Ruel of Malalag ay napadami ng sponsors. Kung bakit si Ruel o Malalag ay maraming nagmahal. Nakita naman natin guys sa mga meet and greet.
no? Ng mga nakaraan nila nakasama niya si Langga. At kahit na dito nga guys, no? Ang meet and greet na ito niya sa Davao, nakita natin ang mga edad ng mga sumusuporta sa kanila. Maari, ito sila ay yung pangarap nila na maramdaman sa kanilang sariling mga anak, no? Ay nakikita nila kay Ruel. Diba? Kasi lahat tayo ay nakita natin si Ruel ay very siya sa kanyang pamilya, diba? Inuuna ang kanyang pamilya. Si Ruel ay pumunta ng Daet, diba? Nasaan ka? Nag-graduate ka with degree, tapos mas ginusto mo na lang ang mag-charity na magpa-araw sa araw-araw at lumakad dyan kung saan ka bundok-bundukan, di ba? Pero tiniis niya po yun dahil nakita ni Ruel na ang pagcha-charity niya ay yun ang madaling makatulong siya sa kanyang pamilya. Dahil alam naman natin, no, kung tayo ay sa gobyerno magtatrabaho ay magkano nga lang ba ang ating isasahod. At least nakita natin, yan siya, ginawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa pamilya niya. Hindi rin po yun guys, madali na siya ay nasa Daet tapos pamilya niya nasa Davao. Mahirap din po yun sa kanya. Maraming adjustment yun ang nangyari sa kanya. Maraming mga homesick din ang naranasan ni Ruel, parang nag-abroad din yan. Ito nga lang lately na naging bonus, naging masaya na lang siya, no? Dahil, sino ba nakapanood dito? Napanood niyo po ba yung mga unang vlog ni Ruel nang nandyan siya sa Daet? Unang punta niya dyan sa Daet, napanood niyo ba yung vlog ni Ruel? Nakita niyo na hindi niya pa nakilala dito si Langga. Nakita niyo yung vlog ni Ruel na yan dyan guys, nung hindi niya pa nakilala si Langga Richelle, ay napakaseryoso ni Ruel. Dahil yun nga, dahil mahiyain nga siya, seryoso sa kanyang trabaho, no? Dahil siniseryoso ni Ruel dahil sa gusto niyang makatulong, makaka-revenue dahil para makatulong sa kanyang pamilya, diba? Ito na nga lang nakita natin na naging masaya siya, na kalog siya, nakikipagkulitan siya kay Richelle, no? Dahil kumbaga si Richelle ay nagiging inspiration niya dyan. So dito wala po tayo dapat ikainggit sa kanya dahil dito ay normal po siyang tao na gumagawa lang ng kanyang trabaho, no? Ginagalingan niya ang kanyang trabaho para sa kanyang mga mahal sa buhay. Diba guys? Sana naintindihan po ng lahat dito. At ito sila, mga nagmamahal, mga nagmamahal at nag-sponsors. Ito po, sa mga nag-sponsors, mga sponsors man dito ni Ruel of Malalag or ni Langga Richelle, no, na makapanood nito sa aking reaction na ito, paki-comment po nyo na kung tamang sinabi ko na talagang minsan sila ay minahal na capture ni Ruel ang kanilang puso dahil dito sa 3 susi na ginamit ni Ruel, di ba? Ginamit ni Ruel ang pagpapahalaga sa sintimo na ibinibigay nila na yun nga ay tinuro ni Ate Emmy sa kanya. Yung binigyan niya ng oras ang kanyang mga sponsors para kamustahin or kausapin man lang minsan, no? Binigyan niya ng pagmamahal ang kanyang mga sponsors. Ito po yung 3 ang kanyang ibinigay. Kaya sana nakakalungkot lang, no, na kung saan wala siya sa Daet, ay masabihan siya ng mga kapwa niyang vlogger na nakalimot. Lagi natin yan guys na naririnig na lagi sinasabing kinalimutan niya na si Kuya Bal, pinabayaan niya na. Siguro kung kinalimutan ni Ruel, siguro masabi ko, hindi siya nagpabahay, di ba? Hindi siya nagpabahay, hanggang sa feeding program na lang siya. Yun po. Pero hindi. Ginaganap ni Ruel ang kanyang pinipilit niyang gampanan ang lahat po ng itinuro din ni Kuya Bal sa kanya kung paano mag-charity. Diba? Kaya sana lahat po ito guys ay magtatak sa atin, no, na si Ruel of Malalag ay talagang naging
ang puso niya nandun sa tao. Nandun ang pagpahalaga niya sa kanyang mga sponsor. Kaya po kaya nagkaroon ng marami siyang sponsors dahil pinahalagaan. Dahil nakita natin yan, example lang dun guys, no? Ng pagkamatay ni Tatay Romulo, di ba? Asawa ni Nanay Emma, yung mga nagbigay ng abuloy ni 50 pesos, 20 pesos, ay binabasa ni Ruel sa kanyang vlog. Ito pong pagpapahalaga na nakikita natin na siya rin siguro minahal at pinahalagahan siya ng kanyang mga sponsors at ng kanyang mga supporters, di ba? Ito po yung mga rason, katangian. Kaya sana sa lahat dyan, instead na tayo ay magsalita ng hindi muna natin pinag-iisipan kung ano ang ating binubuka ng bunganga natin na tama yun kasi, no? Kasi nagsalita tayo, parang kumbaga nag-ano lang tayo na gusto ko kasi paramdam dun sa isa na naaawa o kampi ako sa kanila kasi ganyan. Hindi po yun maganda kasi tingnan din natin yun talaga kung ano ba talaga siya klaseng tao dito? Nagpabaya ba siya sa kanyang obligasyon bilang charity vlogger? Hindi po siya nagpabaya, no? At nakakalungkot na lang na, syempre, nalungkot tayo dahil bakit nasasangkot ang mga pamilya na naman. Kaya sana ito ay matapos na lahat, no? Basta ako, ito masasabi ko guys, bilang Ate Yoli, ito po yung mga katangian din ni Ruel of Malalag, no? Na siyempre tayo, magulang tayo. Nakita natin kung paano niya minahal ang kanyang pamilya. Ganon din si Rochelle. Pinapahalagahan nila ang kanilang mga magulang, kanilang pamilya, kanilang mga kapatid. Tayo na magulang, yun halos din ang ating mga dreams sa ating mga anak. Di po ba? Sabihin niyo kung nagsisungaling ako, kung di tama. Di ba? Lahat tayo ay nag-dream sa ating mga anak na sana pagdating ng araw ay maging successful din ang ating anak nang kahit papaano ay makatulong sa atin, di po ba? Ganun yun. Kaya nakita natin dito na sila ay kung bakit maraming mga senior citizens halos, no, ang nagmahal sa kanila. Dahil maaari ito guys, na yung mga pangarap nila sa kanilang mga anak ay nakikita nila sa dalawa, kay Ruel at kay Rochelle. No, hindi po sila nagpapakontest dito, pero hindi po rin nila iningi dahil nandun po ang mga, maaari iyon po ang nakikita ng kanilang mga supporters. Diba? Kaya sana maunawaan ng lahat at sana ang wish ko guys nito bago dahil 2 araw na lang, bagong taon na tayo, no? Bago si Ate Yoli magtapos, na sana po kung totoo pong mahal natin, alam ko po marami pong nasasaktan, no, sa mga naging issue ngayon. Sana po marunong tayo mag-forgive at unawain natin, unang-una po, pamilya po sila, no? At sana rinig natin ay si Kuya Awi at si Kuya Brooks ay nag-uusap na, nag-okay na. Sana po ay tigilan na rin po natin ang pambas kay Kuya Brooks, no? Dahil siyempre, kamag-anak pa rin, kadugo pa rin ni Ruel, no? Ni Ruel yon. At wag na po natin idamay, no? Ang anak din ni Kuya Brooks na si Kalingap Dan. Dahil wala po si Kalingap Dan din kaalam-alam sa ano mga issue na maaring pagkakamali ni Kuya Brooks doon. No guys, no, please lang. Magmahalan po natin, mahalin natin sila dahil yun nga nakita natin, no, sa mga live ni Dodong na sinabi na nga na may costume sila. Pakahintahin natin yung pagbalik ni Dudong Ruel sa Daet dahil mag-attend pa nga yan sa birthday party ni Baby Rabay, di ba? At may costume sila dahil hindi nga sila maka-attend sa birthday ni Baby Rabay na wala silang mga costume. Yun nga ang sabi kanina ni Dudong Ruel na may costume na silang dalawa nilangga. Kaya yun nga lang hindi masabi sa atin kung ano yun dahil surprise nga. Kaya guys, no, mga kalangga, mga kalingap, pakiusap po, tama na po yung ating hindi magaganda or pambabas po, no, sa kay Kuya Brooks sa kanyang live. Maawa po tayo kay Kuya Brooks, no guys, please lang, hindi ko po dito kinakampiyan sa Kuya Brooks. Alam ko po may pagkakamali din siya, pero syempre tao lang din po yun, no. Sana wish ko lang na sana makaya ni Kuya Brooks ang kanyang real talk
No? Ang real talk ni Kuya Brock, sana makayanan niya hanggang kailan kaya niyo makayanan yun. Kaya good vibes lang po tayo, guys. Ang importante ay nandun ang suporta natin sa Team Kalingap. Nandun ang suporta natin kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. At ganoon din po kay Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po tayo, guys, pagpadala sa mga issue, di po ba? So, ganun, mag-love-love lang tayo dito lahat dahil malapit na ang bagong taon, di po ba? Wish natin na magkasundo-sundo na po tayong lahat dito. Mga viewers, no? Magkasundo tayong lahat dahil one Kalingap, one family po tayong lahat dito. Thank you so much. At muli po, sinasabi ni Ate Yuli sa lahat po ng mga kapwa ko OFW, mag-ingat po kayo, saan man bansa po kayo. Mag-ingat po kayo palagi dahil may mga mahal po kayo sa buhay na naghihintay po sa inyo. At syempre po, hindi po ako makalimot kay Marby, no? Marby, shout out po sa iyo and Merry Christmas and Happy New Year, Marby and Brownton, Canada, no? Ingat ka dyan, Marby, and thank you so much, guys. God bless everyone. Bye.